Sa isang malayong bayan, may isang matandang bahay na tila pinabayaan na ng panahon. Maraming tsismis ang kumakalat tungkol dito, ngunit walang nakakakita ng katotohanan. Isang araw, dumating si Aling Nena, isang babaeng nangangailangan ng trabaho, at inalok siya ng may-ari ng bahay na si Doña Clarita na maging alila. Marami kang gagawin dito, sabi ni Doña Clarita, isang matandang babae na may malamlam na mga mata. Ngunit may isang silid na bawal mong buksan. Agad na napansin ni Nena ang kakaibang aura ng bahay. Malamig ang bawat sulok nito kahit patanghaling tapat. Sa bawat hakbang niya sa kahoy na sahig, tila may naririnig siyang mga mahihinang ungol at pag-iyak. Isang gabi, habang naglilinis si Nena ng sala, napansin niyang bukas ang pinto ng bawal na silid. Nag-aalinlangan man, pumasok siya at nakita ang isang lumang aparador. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang mga gamit ng isang batang babae, mga lumang damit, mga laruang basahan, at isang luma at punit na diary. Binuksan niya ang diary at binasa ang ilang pahina. Ako si Isabel, nakatira dito kasama si Mama at Papa. Ngunit mula nang dumating si Tia Clarita, nag-iba na ang lahat. Nalunod sa takot si Nena sa mga susunod na pahina, naglalarawan ng mga pangyayari ng karahasan at mga lihim ng bahay. Bigla niyang naramdaman ang malamig na hangin sa likod niya. Paglingon niya, nakita niyang nakatayo si Doña Clarita sa pinto, ay hawak na kutsilyo at malamig ang mga mata. Sabi ko sa'yo, huwag mong buksan ang silid na ito, wika niya nang maihalakhak na umaalingaw sa buong bahay. Mula noon, walang nakakita kay Nena. Ang bahay ay nanatiling tahimik, ngunit bawat gabing malamig, may maririnig kang mga yapak at malulungkot na boses. Sinasabi ng mga tao na ang bahay na iyon ay hindi lang basta pinamamahaya ng mga alaala ng nakaraan, kundi ng mga kaluluwang hindi matahimik, lalo na ang alilang si Nena, na ngayon ay kasama na ni Isabel sa walang hanggang pagdurusa.